Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Right mga ka-trouble, ngayong araw pag-uusapan na about sa Gilas Pilipinas at magbibigay pa rin po ako ng aking reaksyon sa mga nangyaring laban kahapon sa very important game ng Gilas Pilipinas, ang kanilang last game dito po sa FIBA World Cup against ating neighboring country na China, ang ating rival. Lalo na ngayon mainit po ang usapin about sa West Philippine Sea. Speaking of West Philippine Sea, of course, nandun po ang ating mga senador na sila Bongo, Pia Cayetano at iba pang mga senador na dumalo. Lalo na po si Senador Bato na nagsayo pa kahapon sa pagkapanalo ng Gilas. Speaking of pagkapanalo ng Gilas, nanalo po tayo sa score na 96-75 at isang malaking panalo ito dahil lumamang tayo ng 21 points against sa malakas na China. At ngayon ay hindi na po tayo basta-basta sa Asia. Kasi kahit paano natalo natin sa World Cup ang isang Great Wall na tinagurian dito po sa Asia. Yon, pinanguna na tayo ni Jordan Clarkson na kumana ng 34 points. At sa 20 po sa 34 na yan, 24 dyan ay galing po sa third quarter na may 4 na sunod na 3-point shot or 5. Actually, na ginawa ni Jordan Clarkson, sunod-sunod po yan mga katrobol at talagang nagulat ang China at talagang hindi na sila nakabawi. Dahil lumaki na ang lamang dahil sa matinding 3-point shooting ni Jordan Clarkson at ang kanyang matinding opensa. Yon, so dahil sa panalo nga ng Gilas, umangat tayo sa Group M bilang second place behind sa South Sudan na may 1-4 record at nalamangan natin ng China at itong Angola dahil sa higher quotient na natanggap natin. At dahil din dyan, sa panalong yan, makakapasok na tayo sa Olympic Qualifier or OQT na mangyayari next year. So malaking bagay din po ng panalong ito at hindi to no-bearing game dahil kung natalo po tayo dito, hindi tayo makakasama at mag-compete ito sa OQT na maaaring magdala sa atin sa first time dito sa Olympic Games na gaganapin sa Paris. So malaking bagay itong pagkapanalo ng Gilas at talagang masayang-masaya ang mga Filipino fans doon po sa venue dahil birthday din po ni Dwight Ramos na nag-celebrate ang 25th birthday. At kung makita nyo sa picture na masayang-masaya sila dahil meron din silang cake. At talagang winish nila si Dwight Ramos ng happy birthday. At malaking bagay din po itong pagkapanalo ng Gilas dahil of course nagkaroon tayo ng confidence para sa darating na Asian Games. Although most of our players ay hindi na magiging available for sure. Katulad nila Renz Abando, Kai Soto, AJ Edu at iba pang mga B-League boys dahil magsisimula ng kanilang liga. So for sure, baka hindi sila payagan. Pero hindi pa naman sigurado guys, pero kailangan posibleng mangyari. Pero don't worry kasi meron naman tayo Justin Brownlee doon. At kahit wala si Jordan Clarkson, meron po tayong matibay na naturalized player na maaaring manguna po doon sa ating kampanya sa Asian Games. At maaaring nandiyan pa na sila Junmar, Japet Aguilar. So sila po yung maaaring mamuno at kasama si Scotty Thompson. So yun nga, at sa kaugnay na balita, after nyan, according sa interview, ng Spin.ph dito kay Chot Reyes talaga ay nagulat ang maraming tao dahil siya raw ay mag-step aside or step down sa kanyang bilang coach ng Gilas Pilipinas at sports director. Kaya malaking balita ito at marami siyang sinabi about sa mga fans ng Pilipino at mga Philippine fans o mga bashers na talagang mga bastos daw yung iba rito at below the belt na ang kanilang mga tira dito kay Chot Reyes. Pero ganun pa man, siya rin mag-step down na at aantay na rin ang resulta ng or ang desisyon ng SBP kung tatanggapin ba ito. Pero for most likely talagang hindi na siya mag-coach at tapos na siya dito po sa Gilas Pilipinas. At maaaring magkaroon na tayo ng bagong coach or siya pa rin ngayong Asian Games. So hindi po natin alam at babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw. At may mga balita pa tayo about sa Japan. So nanalo po ang Japan kahapon. So malaking panalo rin na itong Japan. At dahil dyan, nakuha nila lang formally ang isang ticket para sa mga Asian countries na dalahok sa Paris Olympics next year. So sila po ang nakakuha dahil sila po ang pinakamataas na panalo at sila ay may 3 wins and 2 losses. So dahil dyan, sila ay aabante na sa Paris at talagang napakagaling na itong Japanese mga plays nila at mga players nila. Lalo na itong kanilang naturalized player na si Hawkinson. At of course, si Yuta Watanabe, ang kanilang NBA player. So, yun po ang nakapasok dito po sa Olympics para sa mga Asian countries. Yun. At pumangalawa naman ang Lebanon dahil panalo sila kahapon. So, ang kanyang kartada ay 2-3 na. At dahil sa larong iyan, nagretiro na po itong isang player ng Iran
na si Hamed Haddadi. So naglaro siya ng halos 2 dekada sa Iran at binigyan pugay siya ng Lebanon at Iranian teams doon po sa court at pinarangalan siya at kinongratulate sa pagiging isa sa magaling na sentro of course sa FIBA Asia at sa FIBA World Cup na si Hamed Haddadi. Ang matatandaan na maraming tayong best na kalaban, ang Iran at itong si Hamed Haddadi, talagang pinahirapan tayo na to. Pero ngayon it's time for him na magpahinga na dahil halos 2 dekada na rin siya naglalaro dito po sa team ng Iran. So, madaling nakatutok mga katrobol at marami pa tayong balita sa mga susunod na araw, particular sa Gilas Pilipinas at mga bagong hakbang dito po sa Asian Games sa darating na September 23 hanggang October 8. So, isang malaking event na naman ito para sa ating bansa. At titingnan natin ang mga susunod na news at bibigyan ko kayo ng marami pang mga fresh news sa mga susunod na araw. So, once again, this is Troubleshoot. I'm out.